Para maprotektahan ang kita ng mga magsasaka sa harap ng mataas na presyo ng krudo, nagsimula na ang pagpapatupad ng 100% free toll program na tatagal ng isang buwan para sa trucks na nagkakarga ng agricultural products. Si Elijah Canlas sa Sentro ng Balita Live. Trixie, pinatutupad na ng Department of Agriculture o DA ang libreng toll fee para sa mga trucks na nagde-deliver ng mga agricultural products. Ito ay hakbang ng pamahalaan alinsunod sa State of Energy Emergency at sa EO 110 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagsimula na kahapon ng 100% free toll program para sa mga accredited trucks na tatakbo hanggang May 20. Sinabi ni Undersecretary for Operations Roger Navarro na mahalagang maprotektahan ang kita ng mga magsasaka at masiguro ang supply ng pagkain. Food is the basic and essential need. We must protect our farmers' incomes, ensure the profitability of those in the agriculture value chain, and safeguard consumers' welfare. Ayon kay Undersecretary Aray Perez na nag-umpisa pa noong pandemya ang Food Lane Project na mayroon ng mahigit 1,000 truck ngayon. Giit ni Perez, kailangan pang taasan ang bilang ng mga accredited agri-trucks upang mas maraming producer at trucker ang makinabang sa logistics support. Instead na discount na unang binigay sa mga agri-trucks, naging free toll na, 100%. 100% libre ho ang toll ng ating mga agri-trucks. Inactivate na rin ng mga regional offices ang mga rutang may dadaan ng toll gaya ng TPLEX, NLEX, SLEX, Cavitex, CALAX at Star Tollway. Maaaring dumaan ng mga truckers sa lahat ng toll basta rehistrado sila sa database na isinumite sa Toll Regulatory Board o TRB. Ayon sa DA, malaking kabawasan nito sa gastusin ng mga trucker lalo't mataas ang presyo ng petrolyo. Maliban sa mga expressway ay ipatutupad na rin ng Philippine Ports Authority ang piso na singil sa RoRo fee sa loob ng 6 na buwan. Sa estimate ng kagawaran ay posibleng umabot sa 100 at 5 milyong piso ang kabuuang savings sa loob ng isang buwan. Para sa mga bagong applicant ng programa, maaaring magrehistro online sa DA Food Lane website o sa mga regional offices ng kagawaran. At Trixie, patuloy ang monitoring ng pamahalaan kung dapat bang palawigin ang benepisyo. Depende ito sa sitwasyon ng energy supply sa bansa. At layunin din ng programa na ito na siguraduhin na hindi basta-basta biglang tataas ang presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan. Trixie. Okay, maraming salamat, Elijah Canlas.